other's love song. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others love song. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me. Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others love song. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me. Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me. Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's
Wala ng buhay na gaganda pa kung di ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Wala ng buhay na gaganda pa kung di ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito. Iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa. Jesus, ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Wala ng buhay na gaganda pa kung di ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, o Panginoon. Wala ng buhay na gaganda pa kung di ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito. Iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa. Jesus, ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito. Iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa. Jesus, ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Good morning, Jesus! Thank you, Lord. Take it away, Brother Arnold. That one. Mapalad ang tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya makukulang sa anumang kailangan. Ang buhay maunlad at masaya. Mapalad ang tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Palalay dadaloy sa buong pamilya. Ang buhay maunlad at masaya. Kaya't purihin
siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan, kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin, at huwag mong lilimutin, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Thank you, Lord. Hallelujah. Good morning po ulit sa lahat ng mga nanonood, sa mga ating live broadcast, at saka doon sa mga manunood ng mga Live streaming. Amen. Thank Okay. you, Lord. At saka sa mga nanonood ng mga Sa kanilang yung mga tahanan. replay nito. Thank you, Amen. Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Bago tayo mag-start, Ayaw open. nga pala. Open. Mag-open muna tayo in prayer, Sister Liz. Amen. Thank you, Lord. Glory to God. Lord, maraming salamat sa napakagandang araw na ibinigay mong muli. At Lord, isa pa, maraming salamat sa pagkakataong muli, pribilehiyo na magamit mo sa mga oras na to. Panginoon, narito po kami. Inaamin po namin ang aming kawalan. Wala po kami magagawa kung wala ka, Panginoon. Lord, lahat po ng mamumutawi sa aming mga labi ay puro papuri at pasasalamat sa iyo at naway ang aming maisishare, Panginoon, ay tanging ikaw lamang, Panginoon. At Lord, sa mga tao na itinataas muli namin yung aming mga kapatiran na ngayon ay kasalukuyang nagpunta sa Kuya po, Panginoon, Travel Mercy, lahat po ng mga manggagawa. At Lord, sa mga tao po na nakikinig ngayon, Lord, bigyan mo po sila ng pusong marunong makinig, Panginoon. Lord, muli, ibinabalik namin ang papuri at pasasalamat. Muli, Panginoon, wala po kami magagawa kung wala ka. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sister Connie. Thank you, Lord. Kung matatandaan niyo po sa mga nanood, yesterday, sinimulan na po natin yung Sermon on the Mount. Ay, pero bago yan, bago natin ipagpatuloy, basahin po muna natin ang ating memory verse of the week. Amen. Sa 1 Corinthians 2, Verse 5. That your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. Thank you, Lord. Sa magandang verse na yan. Sa Tagalog. Sa Tagalog po. Sige po. Unang Korinto, Kabanata 2, versikulo 5. Upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yung sinasabi tungkol doon sa sinasabi ko kanina, na simulan na natin yung pag-aaral kahapon doon sa Beatitudes. Ano nga ba ang 8 Beatitudes? I-recite ko muna sa inyo for recap ng ating mga pag-aaralan sa mga susunod pang araw. Kasi ang pinag-aralan natin kahapon ay yung first 2 Beatitudes, ngayon naman yung susunod na 2 pang Beatitudes. Ang una ay, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Sa Tagalog, gusto kong basahin. Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Yung pangalawa naman pinag-aralan natin kahapon ay, Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Sa Tagalog po, mapalad ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Sige, dire-diretso ko na yung 3 to... Ang number 3 naman ay, Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
Blessed are the peacemaker, for they will be called the children of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of God. Ang gaganda ng mga character traits na to na pag-aaralan natin. Yung ang nauna, bakit kaya yun ang poor in spirit ang inuna at saka yung blessed are those who mourn? Alam nyo, ang pag-aaralan kasi natin ngayon ay blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Ang isang tao, hindi siya magiging meek hanggat hindi siya nagiging poor in spirit. At dahil sa kalagayan ng niyang yun, napag-alaman niya at nakilala niya yung sarili niya na siya pala ay talaga isang makasalanan, wala before God. Wala, kumbaga wala kang maire-recommendang maganda sa kanya, kumbaga sa trabaho, walang alam, sobra-sobra, baka maging pahirap pa sa'yo. Ganun ang isang poor in spirit. Kaya siya yung nag-grip na siya nung makilala niya si Lord. Tayong lahat, ganun ang kalagayan natin. Bago pa natin nakilala si Lord. Kaya alam ko, lahat tayo, talagang nag-grip ang ating puso dahil nakakahiya before God ng mga nagawa natin noong nakaraan. Kung maaari nga, ayaw na natin balikan yung mga nagawa nating mali. Kasi talaga nakakahiya. Isipin man lang, nakakahiya na talaga. Pero salamat sa Diyos dahil sa kanyang pagmamahal, pinatawad niya tayo. Kaya ngayon, tinuturuan niya tayo how a Christian should live. Yung Beatitudes kasi parang Beatitudes. Ano ba dapat ang maging attitude? Ang dapat na maging attitude ng mga Christian. Ito nga, blessed are the meek. Ano nga ba to? Wait lang. Napunta agad ako dito. Ang meek is praus in Greek. Ang ibig sabihin nito ay, thank you, Lord. Ang meek ay praus in Greek. The word praus originates from ancient Greek, signifying gentleness with strength under control. Tapos, ang praus can be translated to English as gentle, meek, mild, or humble. Meekness, di ba ang meekness, hindi naman natin masyado itong ginagamit sa pang-araw-araw natin. Kasi nga, ang mas nadidinig natin lagi, gentle tsaka humble. Pero pagka binasa natin sa mga iba't ibang version ng Bible, doon natin nakikita yung meekness, ang kasing kahulugan niya. Kasi minsan ang meekness, pinagsama-samang humble, gentle, talagang rolled into one, parang ganun. Di na pag-aralan na anuhan na natin ang ibig sabihin ng meekness. Paano mo ngayon i-picture ang isang taong meek? Kasi ang sabi, ang meek na tao has the ability and power but choose not to use it. Ang perfect example talaga dito si Lord. Maalala niyo ano tawag dito? Yung si Peter, yung natapyas niya agad yung tenga ng isang sundalo. Basahin natin sa... Dito sa Matthew 26, sabi dito ni Lord kay Peter, Matthew 26 verse 52. Sabi dito, "Put your sword back in its place," Jesus said to him. "All who take the sword will die by the sword. Don't you know that I could call on my Father for help, and at once He would send me more than 12 armies of angels?" Diba? Kung titignan mo, kayang-kaya ni Lord, anuhin yun. Lahat sila. Pero siya talagang perfect example ng meek na tao. Kahit na may kakayanan siyang gawin, hindi niya ginagawa. Thank you, Lord. At pangalawa, si Moses. Di ba sabi dun sa Numbers 26. Alam ko Numbers 26. Sa Numbers 12 pala.
Numbers 12. Kasi di ba tinawag sila, si Miriam, si Aaron, tsaka si Moses, tinawag sila ni Lord. Sabi ni Miriam dito, has the Lord spoken only through Moses? Hasn't He also spoken through us? The Lord heard what they said. Tapos naka-enclose dito sa verse 3, Moses was a humble man, more humble than anyone else on earth. Sa ibang version, siya ay isang meek na tao. Dito, makikita natin, di ba tayo, no? Tayong mga tao, kapag kami nadinig tayong hindi maganda na sinabi sa atin, baka pwede na nga natin minsan sugurin. Di ba? Yung bang, hoy, mali ang sinasabi mo ha. Marang ganun. Pero, ito yung isang karakter na gustong ni Lord na makita sa ating bilang isang Kristiyano. Hindi ka agad-agad magsasalita. Slow to speak ang isang meek na tao. Yung bang iniisip niya talaga yung mga sasabihin niya bago siya at saka yung slow to become angry. Yung bang siguro bumibilang pa yan, thank you Lord, siguro ganun ang para hindi siya magalit. Yun ang isang katangian ni Moses na dapat nating tularan. Kahit siguro nadinig niya yon, hindi siya nagsalita. At ito ang maganda. Si Lord ang nag-vindicate sa kanya. Dito sabi ni Lord dito, sabi niya, I want the three of you to come out of the tent of my presence, sabi ni Lord sa tatlo. They went and the Lord came down in a pillar of cloud, stood at the entrance of the tent and called out. Aaron and Miriam, the two of them, stepped forward. And the Lord said, now, hear what I have to say. When there are prophets among you, I reveal myself to them in visions and speak to them in dreams. It is different when I speak with my servant Moses. I have put him in charge of all my people Israel. So I speak to him face to face, clearly and not in riddles. He has even seen my form. How dare you speak against my servant Moses? Diba? Moses never said a word. Pero si Lord ang nagbindigate, ang nagtanggol sa kanya. 'Di ba? Yun, ganun tayo dapat nga. Sabi naman ni Lord, vengeance is mine. Kaya kung meron man tayong nasaktan, wag na sabi nga 'di ba sa mundo, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Pero kay Lord hindi. Hindi tayo dapat agad-agad magre-retaliate kasi ayaw ni Lord ng ganon. Ang isa pa, ito. Sa Colossians 6:1-2. Ito yung mga biblical natin na makikita na kung bakit ang meek ay isang magandang yung character na isang Kristiyano. Meekness is not only slow to speak and slow to become angry, but when it decides that it must speak, it speaks with deep awareness that it is fallible. More specifically, when meekness reaches out to bring back a person overtaken in sin, it first takes out the log in his own eye and then admits that apart from grace, that very sin, pwede siyang mag-fall din sa ganong kalagayan. Di ba? Halimbawa, may konsulta sa atin. Na mayroong tayong itinatamang isang tao. Ang isang meek na tao, hindi siya nagko-condemn. Kumbaga, parang aanuhin mo pa, alam mo, mahirap talaga yung pinagdaraanan mo. Kung ako rin ang nasa kalagayan, pwedeng gano'n. Kung ako rin nasa kalagayan mo, maaaring malulong din ako sa ganyang kasalanan. Pero salamat sa Diyos, salamat at kilala ko na ang Panginoon. Dahil by His grace and mercy, makakayanan ko yan.
Yung mga ganong bagay, ipapakita natin sa mga tao na tayo rin pwedeng magkamali. Nagyayari lamang na hindi natin nagagawa ang mga bagay na hindi kaaya-aya kay Lord. It is because of His grace. Dahil lamang sa Kanyang grasya. Kaya natin, hindi tayo nakakagawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Kanya. Tapos, yung meekness pa, yung bang they do not quarrel with God. Di ba minsan, Diyos ko naman, ba't naman mo naman ako ginawang ganito? Sinisisi ang Diyos. Sinisisi mo ang Diyos. Yung bang lahat na lang ng mga pangyayaring hindi maganda, ang Diyos, sa Diyos mo lahat sinisisi. Hindi gano'n na isang meek na tao. Tapos, kung para bang, ba't mo ba ako din dito nilagay? Dapat, marami naman akong pinag-aralan, ba't dito mo ko nilagay sa kusina? Ba't dito mo ko nilagay sa pag-guard? Ang isang meek na tao, yung sinasabi ko lang, to kasi naano ko rin, dumadating talaga sa buhay natin na yung bang pagrereklamo, thank you Lord, at buhay pa tayo, may pag-asa pa. Nakakahinging pa tayo ng tawad para hindi na natin maulit. Kung ano man ang pinagkaloob sa atin ni Lord, kung saan man tayong kalagayan ngayon, be thankful about it. Be contented. Maging masaya tayo. Kasi, ang isang meek na tao, may pangako ang Diyos. He will inherit the earth. Diba? Kaya dapat, ang isang meek na tao, wala na siyang aalalahanin sa buhay. Hindi na niya iintindihin sarili niya. Kahit may sabihin sa kanya hindi maganda. Alam nyo, kasi hindi ako isang meek na tao. Minsan, pag gusto ko pa, minsan nanggigigil pa ako, ang lakas-lakas ng boses ko, para lang sabihin ko na mali yung ginagawa mo, hindi ganyan, mga ganon. Thank you, Lord. Dahil sa pag-aaral na to, nahiya talaga ako sa sarili ko. Naway hindi na ako maging ganon. Kasi nangyayari sa akin yan, minsan, kaharap ko yung mga trabahador na minsan mali nagawa nila. Although, ang isang meek na tao, sinasabi niya pa rin kung ano yung tama. Hindi naman siya laging hindi magsasalita. May timing ang kanyang pagsasalita. Pero ang isang meek na tao, yun nga, hindi ako meek, palaimik. Sabi nga ni Jess, hindi ka nga meek, palaimik. Yung ang bilis mo magsalita, ang bilis mo maghusga, wala ka nang agad isip-isip. Pero, dito nga sa verse na to, sa Beatitudes na to, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Dito pa lang sa for they shall inherit the earth, kung titignan nyo, yung bang, bakit ka nga dapat mag-aalala? Bakit ba magrereklamo ka sa buhay? Dapat laging nasa magandang perspective ang pananaw mo. Para yung pagrereklamo, wala. Yung pagrereklamo mo sa Diyos, wala. Yung pagrereklamo sa kinalalagyan mo, wala. Kasi, alam mo na may inheritance ka. Di ba, co-heirs tayo with Jesus? Di ba? Yun ang, noon pa man, kumbaga, inihanda na sa atin ni Lord yun. Inihahanda na tayo ni Lord sa atin ang ating inheritance. Yung past, ang mga meek na tao, binless na ni Lord. Kagaya ni Moses, di ba ginawa siyang leader ng kanyang chosen people. Si Joseph, di ba? Naging second in rank ba siya sa Egypt. Sino pa, yung ginagawa ni Lord, inaangat niya. Kahit nagpapakababa, inaangat ni Lord. Ang isang pangatlo ay sino ba yung isa pa? Si Moses, si Joseph, at saka si Joshua. Meron ako isa ditong yung nasa picture, Yun, di ba nakakatuwa? Kasi si Lord, yung mga meek na tao, hindi na niya kailangan iangat ang sarili niya. Si Lord ang maglalagay sa iyo sa pwestong dapat mong kalagyan. Hindi mo kailangan magpakayabang, na kaya ko to. Kasi sa mundo, kung sino may pera,
kung sino ang powerful, kung sino ang may mga, kumbaga sinabi nga sa buhay, may mga connection, parang yun ang mga, Binibigyan ng pabor. binibigyan ng, hindi, nasa sa, kumbaga siya ang nagdodomina. Para siya ang may boses, siya ang authority. Pero kaiba kay Lord kung sa mundo, ganun nga yung ina-assert nila yung power nila, kung ano man ang meron sila kay Lord, kaiba. Talagang kaiba. Humble, gentle, meek. Yun, thank you, Lord. Tapos, bakit ba kailangan nga natin na maging isang meek? Bakit kailangan natin maging isang meek? Eto. Thank you, Lord. Nabasa ko. Meron na kasi ako nabasa, necessities of meekness. Meekness provides a proof of salvation. Di ba tayo gusto natin ma-save? At na-anticipate na nga. Alam nyo, meron kasi ako na pinag-aralan na, yung bang, pag nare-remind tayo na meron pang may second coming pa, hindi lang to yung buhay natin sa mundo, mag-a-aspire talaga tayo na magkaroon talaga ng buhay na nakapagbibigay ng nakaka-please kay Lord at nakapagpapa-glorify sa kanyang pangalan. Kasi dito, meekness provide a proof of salvation. When people are truly born again, they recognize their spiritual poverty and are led to mourn. Makikita natin, di ba, yung poor in spirit and they that mourn. These create meekness in their lives because they see their sin before God and it creates humility. Hindi lang humility, leading them to submit to Christ's Lordship. Kung dati-dati, ang Diyos mo ay yung kamag-anak mo na mayaman, na konting hingi mo, bigay agad. Parang kaya kung kahit ano sabihin niya sa'yo, kahit anong paggawa mo, ginagawa mo, kahit alam mong mali, gagawin mo pa rin. Kasi siyang parang salitang Panginoon, hindi naman yung parang siya yung sinusunod mo. Pero kapag ka ang isang meek na tao ay nakita niya ang kanyang kawalan before God, na nagkaroon na siya ng grip sa puso niya na dapat hindi na siya ganoon, magkakaroon na nga siya ng humility at magkakaroon na siya ng control sa kanyang buhay, sa anger niya, sa pananalita niya, at saka hindi na siya yung mapaghiganti. 'Di ba? Kung bahala ka, sana madulas ka din. Kung pinagtawanan mo ko, madulas ka din. Yung mga simple-simpleng mga bagay na nangyayari sa ating buhay, kung minsan mag-iingat tayo. Minsan kasi pag nasanay tayo sa mga ganung bagay na maliliit na nababanggit natin, nasasabi natin, sana maranasan din niya yung nagawa ng yung bang pangit na nangyayari sa akin. Dahil kung minsan yung mga, kung ano man hindi magandang bagay na nangyayari sa'yo, tapos natawanan ka o nainsulto ka, gusto mo rin mangyari yun sa kanya. Tapos, bakit kailangan ng meekness? Meekness is necessary to receive and understood God's Word. Di ba tayo lahat, tayo na nandito, mga manggagawa ni Lord, kailangan talaga sa atin pa lang naiintindihan natin kung anong dapat nating ituturo. Natatawa ako sa sarili ko. Kasi akala ko, manggagawa ako ni Lord, pero hindi ako sa preaching. Parang ang isip ko lang nandun lang ako lagi sa mga bato at bato, buhangin, semento, papel. Parang ganun papel sa opisina. Pero, pagdating ko sa bahay, kasi sabi ko, anak, sa Biyernes daw ako sa GMJ. Siyempre, worker ka ni Lord Para bang, nakalimutan ko, worker nga pala ako ni Lord. Kung dapat, ang attitude ng isang worker, ready siya kung saan man siya ilalagay at hindi siya magrereklamo, walang kahit na anumang, bakit ba ako ganito? Puyat na tuloy ako. Hindi ganon. Pero alam nyo, thank you Lord, sa pribilehiyo na binigay na to sa amin na
makapagsalita dito. Kasi ako rin mismo ang unang natuto tungkol dito sa meekness. Itong sinasabi kong necessary to receive and understood God's word. Sa James 1:21, nakalagay dito, therefore, put away all filthiness and rampant wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. Yung mga merong meek hearts, willing siyang to submit, submit niya before God ang kanyang buong puso. Hindi siya kumakalaban kung ano man ang gusto ni Lord na ipagawa sa kanya. Thank you, Lord. Isa pang kahilagahan ng meekness. Meekness is necessary as an act of obedience. In Colossians 3:12, sabi dito ni San Pablo, put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. At dito, makikita natin dito, pinag-uutos talaga. So, bilang isang tunay na Kristiyano, dapat marunong din tayong sumunod sa isang yun nga, yung beatitude, yung attitude natin, maging isa na nga ito magiging isang meek. Thank you, Lord. Isa pa. Hindi, meron pa. Kasi medyo yung memory ko, kaya sinulat ko ng malaki, baka hindi ko makalimutan ko. Ang isa pang necessity ng meekness. Meekness is necessary in order to properly teach Scripture. Ayan. Nalagay ako dito ngayon. Sa 1 Peter 3:15, sabi dito ni Peter, put in your hearts, revere ba itong basa dito? Revere Christ as Lord. Always give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Di ba may mga nagtatanong sa atin, ba't ka ba napunta dyan? Sinayang mo yung buhay mo. Bakit, ba't ka nandyan? Pero, Professional ka pa naman. ba't ka nandyan? Ba't ka nagtsatsaga dyan? Paano tayo makakapag-preach ng hindi natin nga halimbawa, wala naman tayong dalang Bible. Pero yung ating actuation, yung ating pananalita, at yung ating mga na-imbak na mga Word of God, ay mga bagay na yon para makapagsabi sa kanila in the hope that we have. Kasi di ba, naalala ko itong verses sa Corinthians. If our hope in Christ is good for this life only, then we deserve more pity than anyone else in all the world. Yung hope natin kay Lord, hindi lamang pang dito, Kailangan, meron pa for eternity. Kaya dapat tayo talaga, ito yung sasabihin natin, bakit ka nagtsatsaga dyan? Siyempre, mahal ako ni Lord Gusto niya akong makasama. At gusto ko rin siyang makasama. Kasi with God, everything. Nasa sa'yo, you have everything. If you have God, you have everything. Nandito ka pa lang sa lupa, mai-enjoy mo na. Ang enjoyment kasi ng isang tao, hindi lamang the things that they have. Kasi yung contentment sa puso, pagka nandun yan, matatawag mo din ang isang meek na tao, kontento. Kasi hindi siya magrereklamo. Ang isang meek na tao, kontento sa buhay niya. Kung ano man ang nandyan, bakit ganyan na naman ang ulam? Walang Coke. Mga ganun. Yung mga konti-konting reklamo, sana doon na lang ako kumain, meron doon ganun. Yung bang, wag nating sanayin ang sarili natin ng mga sasalitang wag nang mamutawi sa ating mga labi. Yung mga bagay na hindi nakakapagbigay ng glory kay Lord. Kung ano may nandyan, thank you, Lord. Sabi nga,
ang isang meek na tao ay thankful. Kasi nga, kontento siya at ano pa ang lalabas sa puso niya, kundi thanksgiving. Kaya kung titignan mo, parang ang isang meek na tao, nasa kanya lahat yung magandang ugali, di ba? Pag-aaralan natin. Kasi hindi siya magagalitin. Di ba? Hindi agad-agad siya nagagalit. Pero pagka tama din naman yung kanyang sinasabi, sinasabi din niya ng maayos. Yung bang, kasi pagka minsan, hindi maayos ang pagkakasalita mo, mami-misunderstood ka pa. So, ang isang meek na tao, hindi magagalitin, slow to become angry, hindi niya ina-assert yung sarili niya, so hindi yun mayabang. Kontento sa buhay, nai-enjoy niya ang buhay, kasi hindi siya pala reklamo. Thank you, Lord. Kaya, sa Ephesians 4:15, speak the truth in love. Without humility, we will puff ourselves up with our knowledge and condemn others. So sabi niyan, para bang talagang, kung minsan, ano ka ba, tanda-tanda mo na, ganyan ka pa din. Hindi mo ba alam na, yung bang, sobrang kayabangan mo, parang sobra ka namang down ng tao. Imbis na i-encourage mo yung kapatid mo na lugmok, lalo mo ba siyang ibabagsak? Thank you, Lord. Ngayon, ano pa ba yung isusunod ko? Necessities. Ano pa ang mga kailangan nating dapat malaman? Ito. Kasi, pasensya na po blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Diba? Kasi, hindi ko din siya maintindihan ng una eh. They shall inherit the earth. Kasi, ang mga malalakas na tao, kaya nila gustong maging powerful sila, marami silang pera, para akala niya sa kanila lahat. Akin ang buong barangay na to, parang ganun. Ako ang mamamahala dito, ako ang, kumbaga, siya ang pinaka-authority doon. Di ba, saan ba nakalagay, Sister Lisa, yung, we are co-heirs, di ba, yung joint heirs with Jesus. Yun yung ating palang tatanggapin. Yung past nga, nabanggit ko sa inyo, yung inheritance ni na Moses, di ba? Yung ginawa silang leader ni Lord. At tayo rin, ano ba yung inheritance natin ngayon? Hindi, yung wait lang. Nakalimutan ko, nasaan siya. Romans 8:16-17 yung co-heirs. Ayun. Tingnan mo nga, Sister Lisa, basahin mo nga. Sige. Sa Romans, sa Tagalog po. Romans 8. Sa Tagalog ko po babasahin, mga kapatid. Ang Espiritu ang nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kalwalatian. Yan yung future natin, inheritance. Ngayon naman, sa present. Presently, the meek will inherit the land in the sense that yung mga bagay, hindi na tayo ang, kung dati masyado tayong gusto ko nito, gusto ko niyan, puro gusto ko niyan, gusto nating makuha lahat yung mga gusto natin, yung mga worldly, yung mga material things, yung lahat, ganun, gusto natin. Pero ngayon, kumbaga kagaya nga ng sharing ni Pastor Rafi, di na niya naiisip na, yung bang, yung bang, gusto na nga niya, i-dispose na yung sasakyan niya. Pero si Lord, dahil sa mabait siya, yung bang hindi nga natin iniisip na gusto ko magkaroon ng sasakyan, kagaya nga na bago pa, thank you Lord. Ibig sabihin ko, yung ating present situation, yung na-inherit na natin, yung magandang katangian na hindi na yung material na bagay ang nagpo-possess sa atin. Kasi para bang minsan, kailangan ko mag-save, kung minsan nangungutang na tayo para magkaroon ng isang bagay. Ngayon, tayo na ang nagko-control. Hindi na tayo kumbaga, kasi ang isang meek na tao, hindi na siya masyadong mapaghagad eh.
Itinaas na niya kay Lord lahat. Yung mga rights and privileges, binigay na niya lahat kay Lord. At si Lord naman ang nagbabalik noon sa kanya. Yung bang, hindi mo pa nga iniisip, may pagkakaloob na sa'yo ni Lord. Kaya tayo, in one way or another, medyo nakaka-touch tayo dun sa character na meekness. Kasi, hindi na tayo, alam ko, tayo na binabago ni Lord, hindi na tayo after doon. Hindi na tayo yung hindi makatulog kasi hindi ko pa nakukuha yung yung gusto kong Yung bang, ang puso't isipan, hindi na kay Lord nakapokus. Ang meek na tao, yan, si Lord talaga, ang nasa puso't isipan niya. Kaya thank you, Lord. Isa pa. Mag-conclude na ako para ikaw na. Parang puro ako nagsasalita. Mahirap pala yung ganito. Nakakatuyot na. Hindi ako nagre-reklamo, Lord. Thank you, thank you. Masaya lang ako kasi... Take your time. Oo. Masaya ako kasi natutuwa ako kay Lord dahil, hindi talaga ako isang meek na tao. Hindi, kaya ako natutuwa. Iba kasi pag ikaw ang nag-aral. Kung halimbawa may nagturo, pagka pinag-aralan mo uri yung pag-uwi ng bahay, yun, mapupunta sa puso't isipan mo talaga. Kasi minsan, sabi nga, a pen is, is powerful than, ano ba yun? Than sword. Kasi, alam nyo, ako kasi matatandaan ko pag sinulat ko. Yung bang, pagka sinulat mo talaga, kahit paulit-ulit yan, kaya yan, paulit-ulit, mas matatandaan mo. Kaya itong meekness na to, natuwa ako kasi unang-una, kung meron mang unang tinama, ako yun. Ako yun talaga. Kasi talaga, mayabang. Kala ko lang, hindi ako mayabang. Palasalita, mabilis magsalita. Yung bang assertive, lalo na sa yung mga nasasakupan ko, minsan nakakasakit ka na ng puso ng iba, hindi mo alam. And, sorry kay Lord. Naalala ko lang kasi ayoko nga kung minsan kasi talaga hindi natin, no one can see his own error. Pero kasi di ba minsan pag may nakikita tayong ganon, nalulungkot tayo. Pero minsan tayo pala mismo nagagawa natin. Pero thank you Lord sa pagko-correct niya sa mga bagay na pagtuturo niya. At salamat sa ganitong pagtuturo at dalangin ko na maipamuhay ko to. Kasi, di ba doon sa Sermon on the Mount, kaya binigay ni Lord to, sa bandang huli, makalagay, hallowed be thy name, para mabigyan natin talaga si Lord ng papuri. Kaya tinuturo sa atin ni Lord to yung Beatitudes na to, yung Beatitudes na to. Kaya meron akong kanta na binigay sa akin si Lord. Kasi nag-iisip ako ng kanta. Ano nga ba yung kanta na pwede dito sa humility? Yung pala may binigay sa akin si Lord na kanta. Hindi. Yung sa Psalms 25. Oh Lord, I offer my prayer. In you, my God, I trust. Oh Lord, I offer my prayer. In you, my God, in God, I trust. Oh, you are righteous and good. You lead sinners the path they should follow. You lead the humble in the right way and teaches them your will. Teach me your ways, O Lord.
Teach me to live in accordance to your truth. For you are my God, for you are my Savior. I will always trust in you. I will always trust in you. Thank you, Lord. Meron pa sana isang kanta pero okay na yun. Thank Pwede you, Lord. naman. Kasi kahapon naghahanap ako ng mga kanta. Hindi ako makaisip, Lord. Yung pala, meron na siyang binigay sa akin noon pa. Thank you, Lord. Thank si you, Lord. Sister Lisa naman. Sige, umpisahan ko na ba o magbe-birthday muna tayo, Sister Jam? Sige, birthday muna tayo. Medyo parang nagutom ako sa mga sinabi ni Sister Connie. Yung may mga birthday special day today, May 10, 2024. Happy birthday, Sister Cora Kakimbal, Ninang. They are on, papunta sila ng Paniki. Sister Bel Katabay. Brother Don Menjola. Sister Babes Pinyon. Sister Ayesha Sangkap. Brother Justin Ballester. At si Pastor Manolito Orap. And belated happy birthday, Sister Melba Hornilia. Yan, walang mga anniversary. Oo, wala. Thank you, Lord. Brother Bong. Thank you, Lord. Enjoy your day. Meron po Happy tayo birthday. mga special announcement for tomorrow, Sir Connie. Bukas po, May 11, meron po tayong LSS sa Cramsis. Mag-start po ito ng 8:30. Priority po natin ang mga PMS employees at saka yung mga nasa Makati area. At meron din po na magaganap na LSS dyan po sa Nueva Ecija. Sa Terra Resort, Barangay Columbitin, Cuyapo, Nueva Ecija. Bukas po yan, ang start po ay alas 9. Yan. At sabi nga po, meron lang Ang pong... makakasama po nila dyan ay ang mga taga-Tarlac, Paniki, at Kapas, and Bulacan. Amen. May note lang po, ang LSS are open to members who are already attending our prayer meeting and fellowship. At ipag-pray po din nating lahat ang magaganap na LSS tomorrow. Thank you, Lord. And another event po na magaganap sa May 31. CSM Summer Camp. Ito po ay sa May 31 hanggang June 1 sa Angeles Leisure Farm and Resort sa San Pablo, Laguna. Meron pong 1,200 inclusive na po doon ng food and accommodation. At supportahan po natin ang event na to, lalo na po yung mga anak natin. Thank you, Lord, sa mga CSM. Amen. Thank you, Lord. Ako naman po, sa number pang-apat na beatitude, gusto ko lang pong basahin sa Tagalog. Sa Mateo 5, versikulo 6. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Alam niyo po, sabi nga dito, si Jesus, the master teacher, once gave a sermon on the Mount of Olives, famously called Sermon on the Mount. At alam niyo ba, nireveal to for a higher law of love.
At this beatitude, spiritual characteristic, we can aspire even today. Ngayon, yung kahapon nga, sabi ni Pastor Rafi, sabi nga dito, it is hard to believe that people who are hungry and thirsty could be blessed. Parang contradict, no? Gugutom ka na, nauwa ka na, pero mabibless ka. Gusto ko lang pong bigyan pansin yung word na hungry kasi hungry. It all depends when you are hungry for. Sabi nga, number 1, some people are permanently hungry for food. Ito, hindi maganda to. Kasi permanently gutom ka sa pagkain talaga, hindi maganda. Some naman, other are hungry for power, hungry for success, hungry for promotion. In extremes, all those kinds of hunger are obviously bad. Ito, malinaw na masama to. Yung nag-hunger ka for power, hunger for promotion, di ba? Ginagawa mo lahat para ma-promote ka. Tapos hindi ka na-promote. Paano yun? Pangatlo, some people are hungry for love or hungry for affection, and that is sad. Nakakalungkot. Ito yung ina-aspire nila na mapansin sila, mamahal sila, magkaroon sila ng affection. Hinahangar nila to pero hindi nila makuha. Napakalungkot na pangyayari sa buhay. But, etong aking i-discuss, Jesus point us in the 4th Beatitudes to another kind of hunger. And Jesus says that is very good because it leads to real blessing. Sabi nga, blessed are those who hunger and thirst after righteousness, they will be satisfied. Alam niyo, natutuwa ako kasi di ba dati, na-take na natin to eh. Meron pang hindi, meron pang parang, natin to na pagka nasa ulado mo, meron tayong prize pag nasa ulado, di ba? But this time, Benjamin. but this time, nung napag-aralan ko uli, ito palang, one of the greatest indicator, pag sinabing indicator, tagapagpahiwatig of our health, yung hunger. Bakit? When a person isn't feeling well, di ba minsan, nagpupunta tayo sa doktor. Ano sasabihin ng doktor? Have you been eating? Di ba? In the same way, that physical hunger helps us discern our spiritual health. It even display if we are spiritually alive at all. Yung spiritual alive, sabi nga, minsan, meron tayo dito, yung lack of spiritual appetite. There could be many reasons for lack of spiritual appetite. Natutuwa ko, may 3 akong napag-aralan. Number 1, some lack spiritual appetite simply because they have never been born again. Diba? Wala silang kaugnayan sa Panginoon. Kaya, spiritually dead talaga sila. Pangalawa, some lack spiritual appetite simply because their diet is unhealthy. Minsan, di ba, diet tayo ng diet. Yan ba ang tama? Di ba? Kailangan mag-seek tayo dun sa mga professional na pag nagda-diet tayo, dun tayo humingi ng kung paano mag-diet. Pangatlo, some lack spiritual appetite simply because of busyness. Masyado tayong maraming pinagkakaabalahan. Ito bang pinagkakaabalahan natin magbibigay papuri at luwalhati sa ating Panginoon. At ang nakakatuwa, dito sa napag-aralan ko, may promise pala. The promise to the hungry and thirst. Di ba sabi? Gusto kong basahin sa iba't ibang, natutuwa ako kay Sister Nene kasi, laging niyang, pagka may verse, kino-compare. Maganda rin pala po yun, yung i-compare natin yung bawat version. Thank you, Lord. Sa Matthew 5, verse 6, sa ESV. Pag sinabing ESV,
ano yan, English Standard Version. Sabi, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied." Pag shall be satisfied, masyahan. Sa NIV, ito naman, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled." Doon na sila nagkaiba. Yung isa, shall be satisfied. Ito, will be filled. Pag will be filled, sila ay mapupuno. Pareho din ng version sa NASB. They shall be satisfied. Sa CSB, they shall be satisfied. Ito naman, sa NLT yata to. "Blessed those who hunger and thirst for justice, for they will be satisfied also." Parang mas marami yung shall be satisfied eh. Tapos sa King James Version, "Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled." Sandali lang po. Nata-thirst po ako eh. Thank you, Lord. Yung promise, nakakatuwa. Kasi sabi nga, di ba? "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied." Dalawa ang promise. Una, God promises to fill the hungry with righteousness. Pag sinabing to fill the hungry, pupunuin. At yung pangalawa, God promises to satisfy the hungry. Magbigay kasiyahan. Pag sinabi kasing satisfy can also translated sa NIV. Essentially, this means that our righteousness is proportional to our spiritual appetite. Those who hunger for God's word, those who hunger for God's words, God reveals to them deeper ways. Pagka nag-hunger tayo for God's word, si Lord pa rin ang magbibigay sa atin at magre-reveal in a deeper way. Kaya nga, di ba, natutuwa tayo pag pinag-aaralan natin muli. Di ba? Pag-aralan natin, pag pinag-aralan natin, may deeper pa. Di ba, may deeper, sabi nga Yes. Ito pa. God reveals it to them in a deeper way. Pangalawa, those who hunger for soul, God gives them disciple. Ito, kailangan magkaroon tayo ng ganito. Those who hunger for soul. Naalala ko tuloy ang Mami Tess Mother. Sabi niya, di ba, one day a soul. One soul a day. One soul a day. Pero, pero nalulungkot nga ako kasi sabi ko, Lord, paano kami ditong taga-opisina? Di kami lumalabas. Ikaw, Connie, nakakailang ka ba sa isang araw? Diba? Parang gano'n, no? Magkaroon kaya tayo ng tally board. No, sabi ko, siguro, ang isa ko lang namiministran yung mga pusa ko. Kasi alam nyo, nakakatuwa sila. Isa po kasi, na totoo, akala nyo, hindi nakaka-minister tayo sa mga hayop. Pero nagsusorry ako kasi nasabi ko minsan, pagka-cruel ka sa hayop, nasabi ko minsan doon sa isang kapatid natin, pagka namatay ka, maging pusa ka, mararanasan mo yun. Pero sorry, hindi pala ganun. Pero natutuwa ako kasi alam niyo kung bakit nakaka-minister. Share ko lang po. Every day, pagka 10 o'clock up to higher hanggang 12, meron kaming corporate prayer with the family. Alam niyo po bang, may isa kaming pusa na hindi nagmi-miss. Diba? Hindi siya nagmi-miss na hindi siya pumunta sa gitna, katabi ni Maggie, gagalaw-galaw yung buntot. Pag gumagalaw kasi ang buntot ng pusa, tuwa-tuwa sila, may enjoyment sila, natutuwa sila sa narinig nila. Kaya sabi ko, Lord, nakaka-minister din pala. Kahit sa maliit na bagay niya yung mga pusa na yan. Diba? Sabi ka, Lord, wag naman po lang sa mga pusa. Gamitin mo rin po ako. At ngayon po natutuwa ako, alam ko, Lord, sa pagkasalita po namin, Mr. Connie, sa mga nakikinig sa live stream, alam kong meron din po kayong mapupulot. Thank you, Hindi ka na ba Lord. lumalabas? Hindi na eh. Hirap na akong lumakad, pero I'll try. Thank you, Lord. Eto pa, those who hunger to serve. Tayo po ba yon? God provides opportunity. Eto, ginrab ko yung opportunity. Kasi wala ako ng Tuesday nung inassign.
Tapos sabi ko, Connie, wala yung isang ipin ng aking postiso. Paano ba yan? Pero sabi nga, kailangan may hunger ka to serve God. Ito yun. Opportunity to. Grab the opportunity. Kahit ba 30 minutes, tagto 30 minutes, Thank you, Lord. meron at meron ang Diyos ang magpapahiwatig sa mga tao. Thank you, Lord. And God, sabi nga, God provides opportunity. Therefore, those who don't hunger, yung mga hindi nagugutom, lack righteousness. Are you desperately hungry for righteousness in your life and others? If so, God will fill it. If not, you will lack righteousness. Yan yung number one God promises, to fill the hungry with righteousness. Yung pangalawa na promise niya, yung God promises to satisfy the hungry. Sabing ganon, there is an emotional component to the word satisfy. Most are never satisfied because they pursue contentment in possession, fame, power, and love. Diyan tayo nagsasatisfy, dapat hindi. Hindi tayo nagpo-pursue na makontento sa possession natin, sa mga lupain ba natin, sa mga bahay-bahay natin. Hindi. Sa fame, power, and love. However, only righteousness can truly satisfy. Only knowing God and serving Him and others. Anything else will leave us dry, both in this life and through eternity. Kaya, dun natin i-pursue yung hunger natin for righteousness. Sabi nga, di ba, eto may kanta ako luma ng, kanta ng mami to, natutuwa ako. Sabi ko, Lord, yung kanta naman, yung kanta na maiiwan sa kanila na yung word na yung tong pang-apat na beatitude na to. Thank you, Lord. Sige. Ayan, sandali, nawala. O aking Diyos, laging ikaw ang hinahanap ko. Uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw ang hangat. Laman ng isip ko'y laging ikaw, Panginoon, nahihimlay sa puso mo, Jesus. O aking Diyos, laging ikaw ang hinahanap ko. Uhaw kong kaluluwa'y laging ikaw ang hangat. Laman ng isip ko'y laging ikaw, Panginoon, nahihimlay sa puso mo, Jesus. Ito po ang ating inspire sa Panginoon. Katapatan mo ay walang hanggan, pag-ibig mo, Jesus, di mapantayan. Dakila ka, Panginoon. Tapatan mo ay walang hanggan,
pag-ibig mo, Jesus, di mapantayan. Dakila ka, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sir Connie, may konti pang pahabol, Sir Di ba Connie. nga, ano bang Thank you, Lord. Wala sa isip ko, sorry. Di ba, in conclusion, sa topic ko, yung blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Sa mundo, the world says it is the proud, the top, and the aggressive who inherit the earth. It is the, kumbaga, survival of the fittest. Pero kay Lord kaiba, but Christ says it is the meek, the one who submit to God and trust Him to defend them. It is those who humble themselves before their master and submit to His leading who inherit the land. At alam ko, nararanasan natin yan ngayon pa lang. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, talagang ikaw ang nagsalita sa amin, Panginoon. Kaya, Sir Connie, for the closing prayer. Yes, Lord. Thank you, Lord. Kailangan maging pantay Masaya tayo, di ba? Hindi ka magrereklamo kasi meek Hindi, ka, hindi. di ba? Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Pa. Our Father in heaven, the Almighty God, the loving Father, we praise you and we thank you sa muli, sa pagtuturo na binigay mo sa amin, personally, at salamat po at dalangin po namin na yung mga salitang namutawi, yung mga banal na salita na mga na-quote namin ay manatili sa aming puso at isipan. Na alam namin itong mga salita na to ang siyang maglilinis sa amin upang kami ay maging kalugod-lugod sa iyo. Mawala ang mga bahid ng kasalanan na kung meron pa po, pakalinisin mo po kami, Panginoon. At dalangin din po namin na sa oras na ito ng aming pagtatapos, sa lahat ng mga nakikinig, tulungan mo rin po ang bawat isa, lahat po kami, na makapamuhay ng buhay na kalugod-lugod at kasaya-saya sa iyong paningin. At patuloy mo po kaming gabayan, ingatan at pagpalain sa mga natitira pa naming buhay. Thank you, Lord, at mapuri at pasasalamat ang nawaan lagi naming maigawad sa iyo. Thank you, Lord, for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Sa amin pong panghuli, yung repeat new song, Mananatili sa iyo, composed and arranged by Brother E.J. Inco and Sister Eza Nocum, and accompaniment by Brother E.J., Brother Angel, and Brother Aaron Nocum. See you tomorrow for CSM Edition. Thank you, you, Lord. Awit ng pag-ibig. Di ko man maintindihan, wala man akong kakayanan sa piling mo. Ako'y mananahan sa'yo, O Diyos, payapa ang isipan. Ikaw ang aking kanlungan, ikaw ang kalakasan, mawala man ang lahat sa mundo, salita mo'y totoo. Panghawakan ang pangako mo, Panginoon, ako'y sa'yo
Ako'y mananatili, ika'y mabigyang papuri. O Diyos, susundin ang kalooban mo, ako'y mananatili, sa'yo'y magtitiwala. O Diyos, sambahin ang pangalan mo. Ako'y mananatili sa'yo. Ikaw ang aking kanlungan, ikaw ang kalakasan, mawala man ang lahat sa mundo. Salita mo'y totoo, panghahawakan ang pangako mo. Panginoon, ako'y sa'yo. Ako'y mananatili, ika'y mabigyang papuri. O Diyos, susundin ang kalooban mo, ako'y mananatili, sa'yo'y magtitiwala. O Diyos, sambahin ang pangalan mo. Ako'y mananatili sa'yo. Ang iyong salita'y puno ng pag-asa, sa iyong mga pangako ko'y umaasa. Palaging sapat, pag-ibig mo'y tapat, Panginoon. Wala kang katulad, ang iyong salita'y puno ng pag-asa, sa iyong mga pangako ako'y umaasa. Palaging sapat, pag-ibig mo'y tapat, Panginoon. Wala kang katulad, ang iyong salita'y puno ng pag-asa, sa iyong mga pangako ako'y umaasa. Palaging sapat, pag-ibig mo'y tapat, Panginoon. Wala kang katulad. Ako'y mananatili, ika'y mabigyang papuri. O Diyos, susundin ang kalooban mo, ako'y mananatili, ika'y mabigyang papuri. O Diyos, susundin ang kalooban mo, ako'y mananatili, sa'yo'y magtitiwala. O Diyos, sambahin ang pangalan mo. Ako'y mananatili sa'yo. Ako'y mananatili sa'yo.
Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the